Hello sa inyong lahat. Bale, bago ako matulog, kailangan kong gumawa ng video kasi nga sinabi ko kanina na gagawa ako ng videos. Ito ay advice para sa mga kababayan natin na kasalukuyang andito ngayon sa Madrid, Spain. At syempre, para na rin sa mga kababayan natin na pupunta pa lang dito sa Spain para may idea na kayo at hindi nyo nagagawin ang bagay na ito. At para na rin ito sa lahat ng OFW, lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho as a domestic helper. Ito kasi ay karanasan ng isa nating kababayan na naandito sa Espanya. Hindi naman ligid sa ating kaalaman na halos lahat tayo ay gumagawa tayo ng mga videos at ina-upload natin sa ating Reels or sa ating Facebook. At kadalasan ang ginagawa natin or isinasama natin sa ating mga videos ay ang ating mga alaga. Ako dyan? Guilty ako dyan kasi marami na akong videos na nagawa na kasama ko ang aking alaga o kaya naman minsan yung alaga ko lang. Siya lang yung nasa video. Tapos kapag yung mga videos ko din na iba ay doon naman sa bahay nila. Pinapakita ko kung ano ang ginagawa ko. Pero hindi rin maganda yung ginagawa ko na yon kasi hindi nila alam. Hindi ako nagpaalam sa amo ko na ibibideo ko yung bahay nila at ibibideo ko din yung kanilang anak at ilalagay ko ito sa aking social media. Ganito kasi ang nangyari sa ating kababayan. Siya ay isang digital creator sa Facebook. Gumagawa siya ng mga content at ang iba sa mga videos niya ay kasama niya ang kanyang mga alaga. At yun nga, pinopost niya ito at nakapublic. Then, sa kasawiang palad, hindi niya ubod na akalain na ang kanyang mga amo ay magi-stalk sa kanyang social media, sa kanyang Facebook. At ayun nga ang nangyari. Nakita ng kanyang amo na nakapost ang kanilang mga anak sa kanyang Facebook account. At that time, nakauwi na yung ating kababayan sa kanyang boarding house at mineses na lang siya ng kanyang amo. Sinasabi na kuhain na lang niya ang kanyang mga gamit doon sa bahay nila. Ibig sabihin ay wala na siyang trabaho. At sinabi na nakita nila ang mga videos na ginagawa niya. At ang akala o iniisip ng mga amo ay nagtatrabaho siya. Akala nila ay binabayaran siya sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. At ang iniisip nga nila ay walang ginawa itong kababayan natin kundi gumawa ng mga videos. At yun nga kasama pa ang kanilang mga anak. At sinabi din na yun nga kasama yung bahay nila. Kaya yan, ina-advise ko, magpaalam muna kayo sa inyong mga amo or sa inyong magiging amo kung pwede bang i-post ang kanilang mga anak sa ating social media. Kung sakaling hindi pwede, ay wag na nating gawin kasi pag nalaman ito ng ating mga amo ay siguradong magagalit sila. Lalong-lalo na kung inyong mga amo ay hindi ipinopost ang kanilang mga anak sa kanilang mga social media. Kaya kung hindi nga nila ipinopost, bakit ikaw magpo-post, di ba? Kaya yan, sana ay maging aral sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa bahay. Kahit man ito ay yung bahay nila, kung sa palagay nyo ay hindi matutuwa ang ating mga amo once na malaman nila na inilalagay natin ang kanilang bahay sa ating mga social media. Yun na nga, sana ay nakapulot ito ng aral na huwag nating gagawin kung ayaw nating mawala ng trabaho. Pero hindi ko din alam kung ito ba ay dahilan lang ng kanyang amo. Kasi ang nangyari kasi dyan, nagkapapel na itong ating kababayan. Tapos, that time, sinabi ng amo na medyo magsisikip sila ng sinturon or ibig sabihin, magbabawas sila ng gastusin. Kaya ang ating kababayan sa halip na magtatrabaho pa ng Sabado, ay binawasan siya ng araw ng trabaho. Magtatrabaho na lang siya ng Lunes hanggang Biyernes at ang sahod na lang niya ay 850. Ngayon, nag-iisip din naman ng ating kababayan na aalisan na rin niya naman yung amo niya. Dahil ikaw ba naman mag-i-stay ka na ang sahod mo lang ay 850. Kahit pa sabihin na ang trabaho mo ay Lunes hanggang Biyernes lamang, hindi na yung makatarungan. Kaya ayon, hindi na kayo na ang humusga kung yun ba ay alibay lamang ng amo na yon. Kasi syempre, yun nga, di ba? Ang liit ng pasahod. Tapos, yun nga, ang nangyari ay nasa labas na nga yung kanyang mga gamit. Sabi, kuhain na lang noong
sabi nga nung amo ay kuhain na lang nung kababayan natin ang kanyang mga gamit. Kaya lang dahil sa maraming mga messages na sinabi ang kanyang mga amo na natakot naman itong ating kababayan na pumuntang mag-isa doon sa bahay para kuhain ang kanyang mga gamit. Kaya hindi niya pa kinukuha. Pero bigla ding nag-text yung amo after ng mga ilang araw, siguro nahimasmasa na yung amo. At kasi nga bakit hindi pa dumarating itong chika na to para kuhain ang kanyang mga gamit. Siguro naisip din ng amo na baka natakot yung kanilang dating chika. Kaya sinabi na lang na ipapadala na lang yung gamit niya via Uber. Siguro na naawa din naman o nahinayang din naman sila na itatapon na lamang sa basurahan yung mga gamit na ang ating kababayan. Kaya ayan, sana ay may napulot kayo na magandang advice dito sa video na ginawa ko. At sana wag nyong nang gagawin. Alam nyo ba ang nangyari dahil nga nagpo-post ako ng mga videos namin ng alaga ko o kaya ng mga ginagawa ko dito sa bahay, ay pinag-aalis ko na. Siyempre, mahal ko din naman yung trabaho ko. At saka, pero alam nyo, naniniwala naman ako na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan. Kaya ayun, may ibang plano si Lord. Pero syempre, mas maganda na rin yung nag-iingat tayo. Kaya ayan, sa mga kababayan natin dyan na nag-upload ng mga videos ng kanilang mga alaga, magsabi muna kayo sa inyong mga amo ha. Ako naman ay nagsabi noon at sinabi ay dapat ay naka-friends. Naka-friends naman lahat ng mga videos na ina-upload ko kapag kasama yung aking alaga. Pero ganun pa man ay inalis ko na. Nakakalungkot man lang pero kailangan. Pero ang ginawa ko naman ay isinave ko naman muna siya bago ko dinilit. Tapos in-upload ko na lang siya ng naka-private para may souvenir naman ako ng alaga ko. Ayan, ganun na lang din ang gawin nyo kung sakaling gusto nyong alisin ang inyong mga videos na ginawa nyo kasama ang inyong mga alaga. Kasi memories pa rin yan na pwede natin balikan pagdating ng araw. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood at sana ay manatutunan kayo at patuloy nyo akong suportahan sa patuloy nyo akong suportahan sa mga ginagawa kong videos. Ayan, paalam. Maraming salamat.